Ikinababahala ng isang Filipino-Chinese na negosyante ang sunod-sunod na kaso ng kidnapping sa bansa na ang biktima raw ay mga Chinese. Kabilang na umano rito ang isang kapwa niya negosyante. Nababahala siya sa lumalalang banta sa seguridad, hindi lamang sa mga dayuhan kundi maging sa buong business community. Narito ang balita ni Sheena Torno. Kinumpirma ng former president ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated o FFCCII na isang negosyante ng steel company na Chinese ang biktima raw ng kidnapping sa bansa. Ang nakababahala pa raw dyan, isa lamang yan sa 10 Chinese nationals na kinidnap simula noong buwan ng Enero kasulukuyang taon. The kidnapping is still a problem. So medyo concern sa amin yan, yung mga locals. Kasi local businessman na ang tinatarget. So, yun ayaw namin yan. So, we want this to be addressed as soon as possible. Binibigyang diin ng presidente at CEO ng Lamoyan Corporation na kailangang matigil at masugpo ang mga nasa likod nito. Ang ganitong uri raw kasi ng insidente o pangyayari ay posibleng makaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Kung maalala, isang Chinese student ang nakaligtas matapos dukutin ng mga hindi pa nakilalang suspect kung saan pinutulan ito ng isang daliri. How do we address this? I'm all for restoring death penalty for kidnappers. Yan ang solution dyan eh. In China, pag nahuli ka ng kidnapping, isang bala ka lang. Talagang papatayin ka doon eh. So walang kidnapping sa China, takot sila eh. Papatayin sila. Pati yung drug cases, papatayin ka talaga in China. Ang masama pa dyan, yung kidnap victims, once na-rescue, we file cases, natatakot yung mga victims maging witness sa court. Dahil matagal yung process natin sa court eh. Tinatakot din sila yung mga kidnappers eh. So they threaten them and so they end up dropping the case. And nakakalaya yung mga kidnappers natin. That is not good. Sa gitna ng mga ulat ng kidnapping, harassment at pagtaas ng tensyon sa seguridad sa bansa, nito lang nakaraang linggo, nagpalabas din ng safety advisory ang Ministry of Foreign Affairs ng China para sa lahat ng Chinese citizen na nasa Pilipinas o may planong bumisita. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng China ang mga mamamayang Chino na masusing subaybayan ang kalagayan ng seguridad sa lokalidad at pag-ibayuhin ang kamalayan at kahandaan sa panahon ng emergency. Iwasan ang hindi kailangang paglabas at lumayo sa mga pagtitipong pampolitika o matataong lugar at iba pa. Dagdag pa ni Dr. Pedro, nawawala ang tiwala ng foreign investors kapag may mga ulat ng kidnapping lalo na kung hindi ito nare-resolba. Nababawasan daw kasi ang kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan sa Pilipinas. They want to invest in the Philippines. What are the requirements for investment in the Philippines? Peace and order. Kailangan sigurado tahimik at hindi sila delikado pag pumunta rito. Ayaw namin yung kidnapping. Ayaw namin yung mga gulo na it could be political turmoil, it could be geopolitical, but ayaw nila ng gulo. Yan, number 1 yan for investors. Para naman sa isang dating senadora, ang takot sa krimen at kawalan ng peace and order ay isa sa pinakamalaking red flags para sa mga investor. Sa halip na ilaan ng kapital sa Pilipinas, posible itong mailipat sa mga bansang mas ligtas. Sa ibang bansa nga raw ay inaakit o hinihikayat ang mga Chinese citizen na mamuhunan sa kanila. Yung ibang bansa, inaalis na nga yung mga visa requirement para yung China makapasok. Lahat kasi they have about potential 3 to 350 million tourists at malakas gumastos. Even Europe is trying to attract. Ang kailangan natin yung foreigners na pupunta rito, not just Chinese, but others as well who are willing to spend money here. Pero pag talikod, saksakin mo sila sa likod. Mahirap mong asahan na may kaibigan ka, kapitbahay mo. Habang bukas ang Pilipinas sa foreign investment, malinaw na kailangang resolbahin ang isyu ng kidnapping at panatilihing ligtas sa mga mamumuhunan at turista. Isa itong hamon na kailangang tugunan agad para mapanatili ang tiwala ng international business community ayon sa isang security strategist. They still want to invest in the Philippines, but of course, we have to understand them that their prime consideration is peace and order. Peace and order. So we really need to improve our way of
promoting peace and order in the Philippines in order to really attract investors. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.